edad na yon, huwag kang iisip ng malaki. Yung tamang kayo lang dalawa, tamang kayo lang dalawa. Kasi pag kayo nagkagalit, ay pwede pang lagyan ng isang kulay. So ngayon, yung boundary na yan, so yun na, sinabi nga na huwag palilipasin ang gabi na So pwede nang lumipas yun kasi naging komportable ka na doon na kayo ay magkatali. Kung kayo ay ito lang yung kama ninyo, yung talagang tamang-tama lang kayo. Hindi pwedeng isudlong at mahuhulog. Sigurado naman ay kayo makukonsensya na pag nahulog ang asawa mo, ay hindi mo na isusudlong pa. At ganoon din naman si Pastor Mel. Hindi na isusudlong. So ang mangyayari, maghihigitan na lang kayo. Okay, hanggang sa kayo mag-sorry. So ang ko sa inyo ay, don't leave your partner. Si Lord lang, sabi nga ni Risha, makapag-iwalay lang sa'yo, Panginoon. So now, never leave your partner. So, yun lang po at maraming salamat. Thank you po. Next naman po is si Tita Cecil Lodegi. Sister Cecil. Hi, hello sa inyong lahat. Ano ba sasabihin ko, Pastor? Nung PDM niya ako, sabi ko sa kanya, kasi nag-post na siya sa FB na engaged na sila. Sabi ko, alam ko na yan, Pastor, alam ko na. Siyempre, hindi ako tatanggi dahil alam ko naman si Pastor mabait. Tsaka, nagkasama sila ni Brother Max sa ministry sa men's. Kaya, sinabi ko kay Brother Husband na, Dad, magnininong at ninang tayo kay Pastor Romel. Sabi niya, sige, okay lang, sabi mo sa kanya. Tapos yun nga, sinabi ko na kay Pastor Romel na, sige daw, Alam mo ba na birthday ngayon ng apo ko? Kasabay ng kasal nyo, pero hindi ako matid doon. Kasi sabi ni Brother Mac, di mami, mating ka sa kasal, bayaan mo yung si Blair. Total, na naman yun Kaya, nandito, biro mo, ang lakas mo. Talagang kami ay napapunta dito dahil ikaw ang kinasal. Pero sabi ko, si Pastor Ogie, ang muli kong aanakin. Pero hindi pala, ikaw pala mas nauna sa kanya. Kaya salamat sa Lord, sa buhay nyo. May, alam mo ba na si Pastor Romel, bibit-biting ka na niya ngayon. Hindi siya ang bibit-bit sa'yo kasi, pastor siya, ikaw ang parating nasa ikora niya, kaya kailangan bit-bit ka niya. Kahit saan siya pumunta, nandun ka rin. Kaya, God bless sa inyong dalawa. Thank you po. Yan po ang mga payo ng mga ninang. Next po is si Sister Grace. Ayan, sige. Magandang gabi po sa ating lahat. Kung ang lahat po ay alam na, ako po hindi ko alam. Kasi po, ako po'y taga-Shain. Kami po'y nasa isang kongregasyon, lagi po kami magkakasama. So, nung unang dating po ni Pastor, nagkaka-audio ka na ang lahat. So, habang tumatagal po si Pastor, parang wala. Sa isip namin, wala. Hindi nag-click. Tapos one time, pumunta po si Pastor sa bahay, personal. Sabi ni Pastor Romel, Ate Grace, ako po ay may sasabihin sa iyo. Ay ano po kaya yun, Pastor? Ay ako po'y sinagot na ng aking nililigawan. Sabi niya ganon. So wala po sa idea ko na si Ate May po pala yun. Di sabi ko po sa kanya, ay sino po kaya yung Pastor Romel? Ay si May. Ay sino po May? Sabi ko ganyan kasi wala po talaga sa idea namin. Ay si Ate May Fernandez po. Ay talaga po. Ay di kami po ay tuwan-tuwa. Pati po yung mga anak ko kasi malapit po yung mga anak ko kay Ate May simula pagkabata. So, sobrang sayang-saya po talaga kaming pamilya kasi ibinigay kay Ate May yung karapat-dapat na lalaki para sa kanya. So, salamat sa Lord kasi in the right time talaga, yung nasabi na rin ng iba na may nakatadhana para kay Ate May at ikaw nga yung Pastor Romel. So, salamat kasi dinala ka rin ni Lord sa bayan namin para ipagpatuloy yung iniwan ni Pastor Leon. So, yun lamang po at congratulations at happy po kami para sa inyo. At in the future ay meron na rin kayong akay-akay at bubuhat-buhati namin at saka ng mga bata. So, yun lang at magpakarami.
Next is Sister. Nagdosena agad, ha? Mato. Magandang hapon po sa ating lahat. Unang-una po, Ate May and Pastor Romel, binabati ko po kayo in behalf of Mark kasi wala siya dito. Since po na nasabi na ng lahat at ako na siguro yung kahulihan na magsasalita, mag-iiwan po ako ng verse na ito yung favorite ko din na iniwan din ni Pastora yung delight yourself unto the Lord and He will give you the desire of your heart. Ate May, alam ko naman na tuwing nagtititigan tayo at nagkakasalubong, ganun din si Pastor na nakikita kong minsan nga tinanong ko, Pastor, kumusta na? Sasabihin, Ate Love, hindi nga ako makatulog. So doon sa ano pa lang ni Pastor na yun, talagang excited siya. Tapos tuwing umaga na makikita ko siya since na malapit lang po yung bahay namin. Kasi yung church po namin, doon po kami tumutuloy, doon sa unahan po yung church. Ngayon, pag nakikita ko si Pastor Romel, lagi ko siyang tinatanong, ano po ba Pastor, nakatulog ka ba ng maayos? Kasi lagi ko siyang kinukulit. Sabi niya, Ate Love, hindi talaga ako nakakatulog. So doon pa lang makikita mo yung excitement sa kanya. At Ate May, ang ko lang, alagaan mo si Pastor. Yun po, maraming salamat at congratulations. Amen. So palakpakan po natin lahat ang ating po principal sponsor. Ngayon naman po, tatawagin ko naman po yung parents po ng ating bride and groom. Mauna na ho yun sa bride. Tawagin ko po ang mga magulang po ni May para magbigay po ng mensahe sa kanila po anak. Sige po, dito po tayo. Dito po tayo. Ayan. Hello. Una po, humihingi po kami kung medyo ang gusto iba. Okay. Bagamat marami po lang pagsalita, ito po pala pagkakunin may share. Okay? So, sa pag-share po lang tayo sa maganda, may mga maganda, mapipick up po ang bagong kasal. Sa yung mga nalisya na iba, nabanggit ko rin agad yan nung kay Pastor Romel. Sabi ko, sana, kung kayo magkatuluyan, tatandaan lang ninyo, kung kayo magkatalo, huwag yung panilipasan ng gabi na hindi kayo nakakasundo. Bakit? Sapagkat kung hindi panilipas si Father ng bungog damag, lalaki at ahaba ang hindi nyo pagkalawaan. Maaaring masira ang tahanan, maaaring masama ang samahan. Bagamat, hindi pa sila kumbaga hindi pa sila kasal nung nasasabi ko agad. Kung sakaling nung palakaway kayo, pinatikas ka ng kamatis, huwag mong gagatihan ng biyawat ikaw may kawali. Bakit po? Lalong sasakit. Kaya, may mga naibahagi po kayo, pagkaganda pong bakit, ang bawat isa sa inyo. Tinatanggap po at salamat at nairaw sa ganitong pagkataon. Sana may pakita ninyo kayong dalawa, mag-asawa, nakatulad ko. Ilang taon na tayo, Mrs. Darlay, si Tahani? 42, 44. Kinulang. Nabawasan. Kami mag-asawa. Katulad rin po ng ibang mag-asawa, napakamisanay, merong pagkataong hindi nakasundo. Nakakapawag kami sa yung iba, nakikita po. Hanggang ngayon, hiwalay. Ayaw ng isang tatay Pero ako po, hindi po. para sa kanyang Ang misis ko, manugang. kung baka siya rin, di siya. Ang misis ko, na-stroke din po yan. Ilang tanong hindi naghatbuhay dahil inalaga ko siya.